Mahal, aalis na ako. Mag-iingat ka rito ha. Nandiyan naman si Yaya Nina. Babalik din agad ako. Nakaupo sa terasa sa ikalawang palapag ng mansyon na tinitirahan si Anton nang lumapit sa kanya ang asawang si Maylene. Sa nakasanayan, magpapaalam na naman ito sa kanyang may pupuntahan. Inasahan na niya ito dahil Biyernes ngayong araw. Kada Biyernes ay umaalis si Maylene, ngunit hindi rin ito sinasabi kung saan tutungo. Hinarap niya ang asawa, ngunit diretso ang tingin. Sige, mag-iingat ka mahal. Aniya. Lumambot ang ekspresyon nito habang nakatingin sa kanya. Kita ang pagguhit ng konsensya habang pinagmamasdan siya. Ang alam kasi ng asawa ay hindi siya nakakakita at bulag na. 2 buwan na kasi ang nakakaraan nang maaksidente siya at maapektuhan ang kanyang paningin. Ngunit nawala nga ang kanyang paningin. Hindi sinabi ni Anton na nakakakita na siya 1 buwan na. Tuluyan na itong bumalik, ngunit sinadya niyang huwag sabihin para magpanggap. May kutob kasi siyang niloloko ng asawa at may lalaki itong kinababaliwan. Ang dahilan ng madalas na paglabas nito. Mag-iingat ka rin. Babalik din ako agad. Anito. Yumuko ito para yakapin siya at halikan sa labi. Pagkatapos ay nagpaalam na ito at umalis. Nang oras na nawala ang babae, agad ding tumayo si Anton at tiningnan ang paglabas ng sasakyan na ginamit nito. Yaya, tawag niya sa katulong nila na pumasok din sa kwarto. Dalaga at walang anak si Nina. Kaedaran lang ito ni Maylene. Ano yun, sir? Sagot nito. Pakitago muna nitong stick. Kukunin ko sa'yo mamaya. May ibinilin ba ang mamo sa'yo? Aniya at inabot sa katulong ang stick na panggabay sa tuwing maglalakad siya. Nakaayos na rin naman siya ng suot at balak niyang sundan ang asawa. Alam ng katulong nila na nakakakita na siya at lihim lang nila iyon. Kapag wala kasi siya ay ang katulong ang nagsasabi sa kanya sa ginagawa ng asawa. Si Yaya Nina din ang nagbigay ng idea sa kanya na may kabit ang asawa dahil sa madalas na paglabas nito at nasasaksihan ito ng dalaga. Naniwala naman agad siya dahil hindi naman sinasabi ng asawa ang totoo kahit minsan tinatanong niya ang ginagawa nito sa labas. Sabi ni Ma'am, bantayan ka raw po, sir. Ayaw kanyang lumabas ng bahay. Sige, bantayan mo ang bahay. Susundan ko si Maylene. Sumunod agad siya at ginamit ang luma niyang sasakyan para hindi mapansin ng asawa. Sinundan niya ito ng sinundan hanggang sa nakitang tumigil ito sa grocery store at may kung anong binili, pagkatapos ay umalis ulit. Umigting ang bagang ng lalaki habang nakikita iyon. Balak pa sana niyang sundan ulit ito, ngunit tumawag na ang kapatid niya na bibisita raw sa bahay ang ina niya, kaya naman walang nagawa si Anton kundi ang bumalik. Anton, iho, kamusta ka na? Ang magiliw niyang ina ay lumapit sa kanya. Nagpanggap na hindi nakakakita si Anton at iginalaw ang stick para maging gabay sa pagsalubong dito. Mama, napadalaw kayo. Pigil ang hingal niya dahil sa pagmamadali kanina, maunahan lang ito. Hindi rin kasi alam ng pamilya niya na bumalik na ang kanyang paningin dahil panigurado sasabihin ito sa asawa niya. Gustong-gusto kasi ng ina ang asawa at close sila nito. Naboard din ako roon sa kapatid mo kaya pumunta ako rito. Nasaan na pala si Maylene? Bakit walang manugang ko? Tumikhim si Anton at ngumiti sa ina. May pinuntahan pa po ang asawa ko, ma. Mamaya darating na rin po siya. Naging sagot niya kahit duda pa rin sa asawa. Nag-usap sila ng ina ng mga bagay-bagay tungkol sa araw nito. Nakikinig lang siya habang masaya sa mga ikinukuwento ng ina. Napag-usapan kasi nila ang mga batang nasa bahay ampunan na tinutulungan ng charity nila. Natutuwa talaga ako dahil malalaki na ang mga bata. Maaasahan na sila at mga bibo na, hindi katulad nung nakaraan. Naalala mo ba yung si Buknoy, anak? Nagpatuloy na raw siya kanina. Nangingiti lang din siya. Kilala rin niya ang mga batang iyon dahil kahit si Maylene ay malapit sa mga bata. Lumaki kasing mahirap ang kanyang asawa at walang mga magulang. Sinagip ito ng parehong bahay ampunan at doon na nagdinalaga. Kaya kapag naiisip ni Anton na niloloko siya nito,
Para bang hindi siya makapaniwala dahil sa sobrang bait ng asawa. Kahit iyong si Esther ay nag-aaral na. Kaya alam mo ba, bala ko rin mag-open ng scholarship para sa mga bata. Lalo na sa mga batang nasa lansangan at walang kaya ang mga magulang na pag-aralin sila para matulungan sila sa mga pangarap nila. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Matulunging tao rin si Anton at mabait, katulad ng mga magulang. Magandang idea yan, ma. Tutulong ako kapag nandyan na. Pero mas maganda siguro na gawing batas ng probinsya yan para lahat ng bata makinabang. Maliban kasi sa asawa ng kilalang businessman ang ina niya, gobernador din ito ng probinsya nila. Kaya naman kilala ang kanilang pamilya sa buong probinsya at lalo na siya dahil sa hawak ng malalaking kumpanya. Kung hindi nga sana siya na aksidente, ay patuloy siya sa pagpapalago ng negosyo. Ngayong pasikreto pa lang habang nagpapanggap pa siyang bulag. Oh, anong oras na? Bakit wala pa si Maylin? Lumipas ang isang oras habang nag-uusap sila. Hinanap na ulit ng ginang ang manugang. Sakto rin naman na dumating na si Maylin kaya napahagik-hik ang ina. Ako po ba ang hinahanap mo, Ma? Nandito na po ako. Namiss ko po kayo. Maylin, anak. Nagpapanggap man si Anton na hindi nakakakita, ngunit namamangha pa rin sa taglay na ganda ng asawa at kabaitan nito. Maganda talaga ang babae. Dito na po kayo kumain ng hapunan. Ipagluluto ko kayo, Ma. Nanatili nga ang ina niya hanggang sa hapunan. Nang gabi na at wala na ang ina, sinubukang hulihin ulit ni Anton ang asawa sa kung saan ito nagpunta. Kamusta ang lakad mo kanina? Niyayakap siya nito habang nakahiga sila sa kama. Okay naman, mahal. Masaya ka ba na dumalaw dito si Mama kanina? Napansin agad ng lalaki na para bang iniiwas nito ang topiko. Ibabalik sana niya nang may tumawag sa asawa at agad itong bumalikwas para sagutin sabay labas ng kwarto. Sandali lang, mahal. Nito. Umupo si Anton at minasahe ang sentido. Sa totoo lang, ayaw niyang pag-isipan na masama ang asawa dahil mahal na mahal niya ito. 2 taon sila naging girlfriend-boyfriend noon at 1 taon na silang kasal at wala pang anak. Ngunit sa pinapakitang ugali nito, hindi niya mapigilan ang maghinala. Sir, hindi naman po sa nanggagatong ako pero narinig ko po ang katawagan ni Ma'am kagabi. Lalaki po, sir. Ano ang pangalan? Narinig mo ba? Parang Marcos po, sir. Mahina rin kasi ang boses ni Ma'am kagabi. Niloloko pala talaga niya ako. Hindi makapaniwalang usal niya. Pigilan man ni Anton ang sarili na magalit. Hindi ito umubra dahil umapoy na sa selos ang kanyang puso. Pakiramdam niya, trinaydor siya ng asawa. Kaya naman, lahat ng sasakyan sa mansyon ay ipinadala niya sa warehouse para hindi na ito magamit. Nagsimula na rin siyang maging cold sa asawa at nadagdagan pa nang harap-harapan itong nagsinungaling sa kanya nang kausapin ito. Huwag ka masyadong mag-alala, mahal. Okay lang ako. Pero bakit ka ba lumalabas tuwing Biyernes? May ano sa araw na yon, Maylin? Napatitig sa kanya ang asawa at umiwas ng tingin. Akala na hindi niya makikita. Para bang nahuli sa akto ang naging reaksyon nito, kaya lalong nadaganan ang loob ng lalaki. Wala naman. Sadyang nakagawian ko na ang lumabas ng Biyernes. Buong linggo naman ako rito sa mansyon at walang ginagawa kaya nabuburyo rin. Itinikom niya ang labi. Nilalambing na naman ito siya, palibhasa, marupok siya rito. Sigurado ka bang wala kang kinikitang lalaki sa tuwing lalabas ka? Halos mamutla si Maylin sa sinabi niya. Ano ba naman yan, mahal? Wala akong kinikitang lalaki. Bakit mo natanong? Tumikom ang labi niya. Gusto niyang banggitin dito ang tungkol kay Marcos, ngunit tumahimik na lang si Anton. Wala naman. Naka-curious lang ako. Pero pwede bang huwag ka munang lumabas ngayong Biyernes? Gusto sana kita makasama buong araw. Ngayong Biyernes? Kasi... Nag-aalangan agad si Maylin. Bakit? May gagawin ka ba? Pakiramdam ni Anton, bumagsak ang dibdib niya sa pinapakita ng asawa. Para kasing hindi nito maiwan kung anuman ang sinasadya sa labas at hindi siya magawang prioridad. Wala naman. Sige, hindi mo na ako lalabas ngayong Biyernes. Sasamahan kita.
Mabuti na lang ay pumayag din naman ito, kaya pakiramdam ni Anton, nanalo siya sa pangungumbinsi dito. Naniwala siya sa asawa at gumaan ulit ang loob. Ngunit, yun ang inakala niya dahil dumating ang Biyernes ng gabi. Pinatulog lang siya nito nang bumangon ito at umalis ng mansyon na sobrang nag-iingat. Nagpanggap siyang tulog. Maylin, bumangon ang lalaki at dinungaw ang tahimik na palabas ng asawa sa gate. Sa pagkakataong ito, sumakay ito ng tricycle at nagmamadali na para bang hinahabol ng kung sino. Umawang ang labi niya at hindi makapaniwala. Humanap talaga ito ng paraan para makaalis lang kahit wala na ang mga sasakyan. Umigting ang bagang niya at sa galit ay ibinato ang flower vase na nasa side table. Galit na sumigaw si Anton at sinuntok ang glass wall ng kwarto kaya dumugo ang kamay niya. Buong gabi siyang hindi natulog. Galit na galit niyang hinihintay ang asawa at lumipas ang 2 oras. Bumalik nga ito at nagulat sa nakita. Hindi ito nakagalaw na maabutang gising siya. Ah, Anton? Bakit gising ka pa? Ano nangyari? Bakit dumudugo ang kamay mo? Sinubukan nitong lapitan siya, ngunit agad-agad niyang iwinakli ang asawa at nanalaiti sa galit. Huwag mo akong lapitan! Ah, Anton? Aminin mo nga sa akin na totoo. Niloloko mo ba ako, Maylin? Hindi na nagpigil ng damdamin ang lalaki. Ah, ano? Hindi kita niloloko. Sagot nito at nanlaki ang mga mata. Kasinungalingan! Anong rason mo bakit ka umalis kapag Biyernes? Nangako ka pa sa akin pero hinintay mo lang ako makatulog para lokohin ulit? Sinong lalaki ang pinupuntahan mo, ha? At na mapatay ko? Anton, nagkakamali ka. Mali ka lang inaakala. Rason pa nito, ngunit ayaw na niyang magpaloko. Hinablot ni Anton ang picture frame noong kasal nila at malakas itong binato sa pader. Si Maylin ay napaigik sa gulat lalo pa nang ibinato ulit ni Anton ang panibagong larawan. Pambihira! Porkit hindi na ako nakakakita, gaganituhin mo na ako? Maghahanap ka ng iba dahil wala na akong silbi para sa'yo? Hindi totoo yan. Naiyak na usang ni Maylin at nanlabo ang mga mata. Nagulat din ito dahil harap-harapan itong pinagmasdan ni Anton tulad ng nakakakita pa siya noon. Nanindig ang balihibo ng babae. Malakas pa ang loob mo dahil akala mo hindi ko makikita kahit harap-harapan ha? Tama na ang panuloko mo sa akin. Nakakakita na ako, Maylin. Matagal na. Labis na nagulat si Maylin sa narinig at hindi nakagalaw. Ano? Nakakakita ka na? Kung akala mo lang, nasaksihan ko lahat sa tuwing aalis ka ng bahay. Sinusundan kita palagi, kaya huwag ka na magrason pa. Marcos ang pangalan ng lalaki mo, di ba? Ano bang mayroon sa lalaking yun at nagawa mo kong lokohin? Ibinigay ko naman lahat sa'yo. Sinapo ng babae ang labi at napayuko. Para bang nilamon ito ng konsensya. Kaya pala, palagi kong nararamdamang tinitingnan mo ako sa tuwing hindi ako nakatingin. Nakakakita ka na. Masaya ako para sa'yo. Hindi na yung mahalaga. Ang importante, alam ko na ang kasalanan ginawa mo. Kaya, lumayas ka na bago pa ako makaisip ng hindi maganda. Umalis ka na ng pamamahay ko, Maylin. Lalong naiyak ang babae. Lumuhod ito sa harapan niya. Anton, pakinggan mo muna ako. Ipapaliwanag ko sa'yo. Ano pa bang ipapaliwanag mo sa akin, ha? Umalis ka na! Alis! Ayaw man umalis ng babae, wala itong nagawa dahil sa nakikitang galit sa kanyang mga mata. Nang mawala na ito, ay doon lang nakaginhawa ng maluwag si Anton at sinapo ang mukha. Mahirap para sa kanya ang pagpapalaya sa asawa, ngunit iyon ang alam niyang tama. Akala niya doon na siya sasaya. Akala niya magiging kontento na siya. Akala ni Anton magagawa niyang kalimutan ang asawa. Ngunit nagkamali pala siya. Dahil kahit pinagtutuunan niya ng pansin ang negosyo at ilulong sa alak ang sarili, hindi pa rin nawawala sa utak niya si Maylin. Kaya naman, 1 linggo pa lang ang nakakaraan ay hindi na siya nakatiis at hinanap ito. Ngunit nang makita ang asawa na may kasamang ibang lalaki, bumalik lang ang puot sa dibdib niya. Anton? Gulat na gulat si Maylin na makita siya pati ang kasama nitong lalaki. Anong ibig sabihin nito? Hinarian siya ng pagkamuhi. Huli na lang na mapansin niyang sinuntok niya ng 2 beses ang kasamang lalaki ng asawa. Ikaw si Marcos? Asik niya at susuntukin pa sana ito, ngunit pinaghiwalay na sila ng babae. Kilala mo ba kung sino ako? Ako lang naman ang asawa ng babaeng kasama mo. Alam mo bang kasal siya?
Nasira ang ekspresyon ng lalaking si Marcos ang pangalan at sinipat ng tingin si Maylene pagkatapos ay muli siyang hinarap. Oh, alam kong kasal siya at ikaw ang asawa niya. Ano naman ngayon? Kilala mo rin ba kung sino ako, ha? Labis siyang nagulat sa lakas ng loob ng lalaki. Nag-apoy lalo ang galit niya at gusto itong suntukin ulit. Ang kapal ng mukha mo, ha? Sino ka? Hindi ba't ikaw ang lalaki ng asawa ko? Pagbanggit niya nun, bigla na lang humagalpak ng tawa si Marcos. Si Maylene ay namutla at parang tinakasan ng kaluluwa. Lalaki ako ni Maylene. Ano mo bang pinagsasabi mo, ha? Kapatid ako ng asawa mo. Hindi niya ako lalaki. Napaatras siya at nanlaki ang mga mata. Nang lingunin niya ang asawa, mahina lang itong tumango. Ano? Tama siya, Anton. Kapatid ko si Kuya Marcos. Sa oras na yun, pakiramdam ni Anton, nakaramdam siya ng hiya sa ginawa. Sinuntok pa talaga niya ito kanina. Malalim na bubuntong hininga ang babae. Ang totoo kasi, nakulong si Kuya Marcos ng matagal. 2 buwan pa lang ang nakakaraan na malaman ko. Ngunit dahil naaksidente ka, hindi ko agad siya nahanap kung saan kulungan at inuna ka dahil nag-aalala ako sa'yo. Nang gumaling ka, doon ko na nakita si Kuya. Kung bakit hindi ko sinasabi sa'yo ang totoo ay dahil nahihiya ako, Anton. Mayaman ka at pinakasalan mo ako kahit mahirap lang. Ngunit natakot ako na baka ano ang isipin mo kung nalaman mo na nakakulong ang kapatid ko. Hindi magawang iproseso ni Anton ang mga narinig. Umawang ang labi niya. Nang nakaraang Biyernes, nahihiya lang akong sabihin sa'yo pero lumabas na nun si Kuya. Kaya hinihintay kita makatulog para mapuntahan siya. Wala kasi matutuluyan si Kuya at binigyan ko pa ng pera para may panggastos siya. Pasensya na at hindi ko talaga nagawang sabihin sa'yo noon. Kaya ka naghinala at inakalang may lalaki ako. Parang sinuntok ang dibdib niya. Labis ang pagsisisi niya sa paghinala sa asawa at natatakot siyang baka hindi na siya patawarin ito. Hindi ko alam. Ang akala ko may kinababaliwan ka na lalaki. Nagkamali pala ako. Patawad. Patawarin mo ako at pinagdudahan kita, Maylene. Tipid lamang na ngumiti si Maylene sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Mabait pa rin ito kahit anong nangyari. Huwag kang mag-aalala. Hindi ako galit sa'yo, mahal. Sadyang inuna ko muna si Kuya kaya hindi agad ako nakabalik ng bahay. Pagkatapos sana nito ay bala ko rin sabihin sa'yo ang totoo at ipakilala si Kuya para malinawan ang hinala mo. Tumango siya at nagsisi talaga. Humingi rin ng paumanhin si Anton sa bayaw niyang si Marcos at hindi niya inaasahan na pinatawad agad siya. Labis na nagpasalamat si Anton sa kabaitan ng asawa at kapatid nito. Sa bahay ka muna tumira. Malaki ang bahay namin doon. Para rin makabawi ako sa'yo. Usal niya kay Marcos. Nangingiti si Maylene habang pinagmamasdan sila. Yun lang naman ang hinihiling niya, ang magkasundo ang mga mahal niyang lalaki sa buhay. Natuto si Anton sa pagkakamali at pinangakong hindi na niya uulitin ito. Ang katulong na si Nina ay pinaalis niya na rin sa mansyon matapos nalaman na pakanalan pala nito ang lahat dahil gusto nito siya at gustong siraan ang kanilang relasyon ng asawa. Inggit na inggit pala ito kay Maylene at lihim na may masamang balak. Huli na nang maisip niya. Hinaplos ni Maylene ang buhok niya at hinalikan siya sa pisngi. 1 buwan pagkatapos ay nadiskubre na rin nilang buntis ang asawa at magkakaroon sila ng kambal. Lumipas sa mga buwan at dumating sa kanilang buhay ang mga anak na lalong napatibay ng kanilang pagsasama. Inamin na rin niya sa pamilya na nakakakita na siya at masaya sila para sa kanya. Ang pangarap na scholarship ng ina ay natupad din at nakatulong sa maraming bata sa kanilang lugar. Samantalang si Marcos naman ay nakahanap din ng bagong simula mula nang umalis sa bahay nila at nakapagpatayo ng sarili. Madalas na lang itong bumisita sa kanila para laruin ang mga pamangkin at makipagkwentuhan. Sa buhay, hindi maiiwasan ang magkamali. Tao lang kasi tayo at minsan napaghaharian ng emosyon at hindi natin ito nakokontrol hanggang sa makagawa ng masamang aksyon o makapagbitaw ng masasakit na salita. Pero gayon pa man, importante pa rin na ating akuin ang mga kasalanan ito at magsisi at ipakita na karapat-dapat tayo sa kapatawaran lalo na sa taong nagawa natin ng kasalanan.
At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay may natutunan po kayo.